Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Biyernes, unang araw ng buwan ng Hulyo, taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pangulong Rodrigo Duterte nagdaos ng Solidarity Dinner kasama mga maralitang taga-Tondo ilang oras matapos na makapanumpa sa tungkulin. Mga bagong opisyal ng pamahalaan nagsimula na ring magtrabaho ngayong araw. Kaanak ng mga namatay na Special Action Force Troopers sa Mamasapano naghain ng reklamong multiple homicide laban kay dating Pangulong Aquino. Mga pulis na sangkot sa droga binigyan na ng ultimatum ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa. At 48 bata patay dahil sa matinding lamig sa Peru. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, binigyan na ng ultimatum ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pulis na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Mula sa Camp Crame, may report sila Ilagan. Live. Yes, Leah. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasabay nga ng Assumption of Command Ceremony nitong si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa ang pagbibigay niya ng ultimatum na 48 hours sa mga pulis na kusang sumuko sa kanya. Ito yung mga pulis na sinasabing miyembro ng tinatawag na ninja na nagre-recycle ng mga nahuhuling illegal na droga sa kanilang mga operasyon. Ayon kay General Bato, kung ayaw-anya ng mga itong sumuko, ay mas mabuti na lang na mag-full-time na drug lord na lamang at nang magyera sila. Sinabi ng General na gagawin niya ang lahat upang hindi mapahiya sa tiwalang ibinigay ni President Rodrigo Duterte. Kaya naman ipaparamdam niya sa mga pulis ang tunay na kahulugan ng change is coming. Ani ay magsisilbi siyang ama ng organisasyon at puprotektahan ang mga anak, subalit handa naman siyang mamalo sa mga pasaway na pulis. Giit nito, sa tulong-tulong na pagtatrabaho ay tiyak aniyang mananalo ang PNP laban sa ipinagbabawal na gamot at krimen. Kaya't nanawagan din ito sa publiko na ipagdasal sila na mapagtagumpayan ang kanilang paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Muli naman ay hinamon ni President Rodrigo Duterte ang tatlong general na aniyay sangkot sa iligal na droga. Aniya, kilala niya ang mga ito at tiyak niyang wala na itong karir sa PNP. Nangako naman ang Pangulo ng proteksyon para sa mga pulis na magtatrabaho ng maayos. Sa ngayon ay nagsasagawa naman ng command conference itong si President Rodrigo Duterte kasama na si bagong talagang PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa hanggang alas 12 ngayong tanghali o pagkatapos ng lunchtime. Alauna naman ng hapon ay magtutungo ang mga ito sa Camp Aguinaldo para naman sa Assumption Ceremony ng AFP Chief of Staff o incoming AFP Chief of Staff General Visaya. Balik sa floor. Leilagan nagulat mula sa Camp Crame. Pangungunahan ni President Rodrigo Duterte ang Chains of Command Ceremony ng Armed Forces of the Philippines mamayang hapon. Nakahanda na rin ang arrival honors para sa bagong Commander-in-Chief. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Rosalie Cos. Live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Pagkatapos ng Assumption of Command Ceremony sa Philippine National Police, ngayong alauna naman ng hapon, nakatakda rin ang pagpapalit ng pamunuan ng hukbong sanatahan ng Pilipinas. Pangungunahan ni President at ngayon bagong AFP Commander-in-Chief, Rodrigo Duterte, ang turnover ceremony ng AFP dito sa Camp Aguinaldo. Sa ngayon ay mahigpit na ang pinatutupad na seguridad sa loob ng kampo. Nakakalat na ang mga tauhan ng Presidential Security Group sa paligid ng grandstand kung saan isasagawa ang seremonya. Unti-unti na rin nagsisidatingan ng mga opisyal at tauhan ng iba't ibang major service command ng hukbong sandatahan. Samantala, si Lieutenant General Ricardo Visaya ang opisyal na itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Naging commander ito ng Southern Luzon Command ng AFP at pinamunuan niya ang pwersa ng militar sa Region 4A, 4B at 5. Kabilang siya sa PMA Matikas Class 1983. At nakatakda siyang magretiro sa military service sa December 2016, 6 na buwan mula ngayon. Samantala na naman kanina ni President Duterte na ipinauubaya na nito sa Board of Generals ang pagtatalaga
ng ibang matataas na opisyal sa mga bakanting posisyon sa AFP. Subalit pinagpilinan ng mga itong tiyaking magagawa ng mga mapipili ng maayos ang kanilang tungkulin at tulungan ang pulisyang resolbahin ang suliranin sa droga at kriminalidad. Flor? Rosalie Cos nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Binalaan ni Secretary Vitaliano Aguirre II ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng Department of Justice. Ayon kay Aguirre, nais niyang maalis ang katiwalian sa DOJ at mga ahensya nito gaya ng utos sa kanya ni Pangulong Duterte. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Loro, sa kanyang unang araw sa pwesto bilang bagong kalihim ng Department of Justice ay agad na binalaan ni Secretary Vitaliano Aguirre ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng kagawaran. Ayon kay Aguirre, bagamat karamihan naman sa mga empleyado ng departamento ay matapat na nagtatrabaho, may ilan din na gumagawa ng katiwalian, kabilang na ang ilang matataas na opisyal. Nilimbawan ng kalihim ang ilang namamahala sa raffle ng mga kaso sa DOJ, kung saan pinapaboran ang ilang mga prosecutor sa pagtatalaga ng mga kaso. Babala ni Aguirre, dapat nang itigil ng mga tiwali sa DOJ ang kanilang masamang gawain at huwag nang ituloy ang masamang binabanak. Inimok din ito ang mga empleyado na huwag matakot isumbong ang nakikitang mga katiwalian. Isaan niya sa marching order sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang linisin ang DOJ sa korupsyon at isa ito sa pagtutuunan niya ng pansin sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Samantala, inihayag ni Aguirre na isang opisyal ng militar ang magiging bagong direktor ng Bureau of Corrections. Inirekomendahan niya dito kay Pangulong Duterte si Marine Brigadier General Alexander Balutan. Bilang bahagi naman ng kampanya na tuldukan ang operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons, bibili ang ahensya ng signal jammer mula sa Israel na nagkakalaga ng 10 million pesos. Ito ay upang huwag nang makalusot ang mga transaksyon ng mga drug lords sa Bilibid ay dinadaan sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ani Aguirre, may lumapit na sa kanya na magdodonate ng pambili ng isang signal jammer para sa Building 14 kung saan nakakulong ang mga convicted na drug lord. Magtatalaga rin ng 300 miyembro ng PNP Special Action Force upang magbantay sa naturang bilangguan. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa DOJ. Sa iba pa mga balita, nangako ng magagandang pagbabago sa sektor ng transportasyon sa unang 100 araw ng bagong pinuno ng Department of Transportation. Mula sa Mandaluyong, may report si Monok Soon live. Magandang tanghali, Lakay. Inilatag ni bagong Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga improvement na gagawin nila sa sektor ng transportasyon sa unang 100 araw. Upang mas mabilis na magawa ito, tinago niya ang structure ng kagawaran at naglagay ng mga bagong undersecretaries. Magkakaroon na ng USEC para sa land, traffic, rail, air at maritime transport. Sa unang 100 araw para sa land and traffic sector, babawasan ng 50% ang processing time sa mga aplikasyon gaya ng lisensya at iba pa. Maging mahabang pila ay aalisin na rin. Hahaba ng expiration ng lisensya at plaka sa 5 taon. Iiwasan na rin ng person-to-person transaction at papalitan ito ng technology-based transaction. Sitikapin rin na mabawasan ang mabigat na trapiko, subalit hindi pinangako ni Tugade na lubusan itong mariresolba sa loob ng 100 araw. Magkakaroon rin ng Wi-Fi connection sa lahat ng mga airport at pier sa buong bansa sa loob ng 100 araw. Magkakaroon rin ng integration sa lahat ng mga toll gaya ng NLEX at SLEX. Sisikapin naman na mapaigsi ang mahabang pila sa MRT sa unang 100 araw sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kapasidad ng mga tren at maibalik sa 20 tren ang operational araw-araw. Pipilitin na mapabilis ang pagdating ng mga bagong bagon galing China. Meron namang marching orders ito galing sa mga USEC sa paglaban sa korupsyon sa kagawaran, gaya ng pag-aalis ng mga fixers sa mga ahensya. Hindi rin pinayagan ni Tugade ang kanyang mga USEC at ibang mga opisyal ng Department of Transportation na dumalo sa mga imbitasyon gaya ng mga dinner at lunch party ng iba't ibang mga invitation sa kanila. Gayun din naman, ipinag-utos na tanggalin ang mahabang pila sa iba't ibang mga ahensya within 60 days ay pinangako ng Secretary Tugade na makita ang pagbabago sa kanilang mga gagawin sa kagawaran ng transportasyon. Yan ang latest, balik sa iyo, Lakay.
Maraming salamat, Bon Ocson, nag-uulat mula sa Mandaluyong. Formal na rin itinalaga si Attorney Dante Gueran bilang bagong pinuno ng National Bureau of Investigation o NBI. Mula sa NBI, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lakay isinalina ni Attorney Virgilio Mendez ang pamamahala sa National Bureau of Investigation kay Attorney Dante Gueran. Si Gueran ang ika-24 na director ng NBI. Bago maging pinuno ng ahensya, siya ang nagsilbing direktor ng NBI sa Region 7. Pinangunahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang turnover ceremony ngayong araw. Kabilang sa mga tututukan ni Gueran sa kanyang panunungkulan ang laban sa illegal na droga at korupsyon sa gobyerno. Matatandaan, isa sa naging mandato ni President Rodrigo Duterte sa kanya ay linisin ang hanay ng ahensya lalo na ang mga sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Gueran, bubuo sila ng isang task force laban sa illegal drugs. Mamanahin naman ni Gueran ang investigasyon sa pagkakasawi ng 5 individual sa isang rave concert sa Pasay City. Nanawagan naman si Mendez sa mga tauhan ng NBI na suportahan ang bagong pinuno ng ahensya. Lakay? Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat ng live mula sa NBI. At samantala naghain na reklamong multiple homicide laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III ang ilang kaanak ng SAF troopers na nasawi sa Mamasapano, Maguindanao. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Joyce. Tanghali sa Lakay, isang araw matapos ang termino ni dating Pangulong Benigno Aquino III, sumugod sa Office of the Ombudsman ang pamilya ng ilang kaanak ng namatay na SAF commandos upang maghain ng kauna-unahang reklamo laban kay Aquino. 44 na counts ng multiple homicide ang isinampahan nila Erlina Aliaga at Berlito Mejia, mga magulang nila PO3 Robert Aliaga at PO2 Efrain Mejia na mga miyembro ng Special Action Force na namatay sa enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong January 21, 2014. Target ng operasyon ang teroristang si Zulkifli Kir alias Marwan na muli nagtatago sa kuta ng MILF. Maliban kay Aquino, inireklamo rin ang mga kaanak sina dating Philippine National Police Chief Alan Pulisima at dating Special Action Force Director Getulio Peña sa kanilang naging papel sa nasabing operasyon. Ayon sa mga kaanak sina Aquino ang responsable sa pagkamatay ng 44 na SAF commando sa kanilang negligence, kakulangan ng foresight at skills sa pagpaplano at pag-iimplementa ng Oplan Exodus. May pananagutan din anya si Aquino dahil sa pag-aaproba niya ng operasyon kahit alam niya magiging palpak ito. Pinahintulutan din anya ni Aquino si Pulisima na tumulong sa operasyon kahit suspendido na siya ng Office of the Ombudsman dahil sa hiwalay na castle graph. Bukod sa mga kaanak Lakay, kasama rin kanina sa pagsasampa ng reklamo ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o PACC. Nagsagawa pa sila ng maikling kilos protesta sa harap ng Office of the Ombudsman bilang panawagan na panagutin nga ang mga nagsabing opisyal dahil sa insidente. Maalalang nito lamang June 16 ay ipinagutos na ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong usurpation of official functions laban kay Peñas at Pulisima dahil sa hindi nila pagsunod sa chain of command ng Philippine National Police at dahil sa paninialam ni Pulisima sa Oplan Exodus. Bagaman hindi kasama si Aquino sa mga inreklamo sa Ombudsman noon, lumabas na naging motu proprio investigation o sariling investigasyon ng Ombudsman na walang criminal liability ang dating Pangulo sa insidente. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Matapos ang panunumpa at unang pulong sa kanyang gabinete kahapon, ay nagipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maralitang Tigatondo, Manila. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. Dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Delpan Sports Complex kagabi upang humarap sa mga maralitang taga-Tondo. Nakisalo ang bagong Pangulo sa isang solidarity dinner kasama ang nasa mahigit 500 residente. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na bukas ang pinto ng Malacanang para sa mga mahihirap. Kabilang sa mga pangunahing isusulong ng Duterte administration ang mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan para sa mga mahihirap. Ayon kay Duterte, gagamitin niya ang kita ng mga pasugalan at maging ang pag-aari ng gobyerno para sa pagpapagamot ng mga mahihirap nating kababayan. Lahat po ng kinita ng sugal, mga kasino ng mapapag-ari ang gobyerno, lahat ang kikita niyan at bilyon-bilyon yan. Pupunta yan sa tao para
sa mga medisina at ospital ninyo. Muli namang humingi si Pangulong Duterte ng tulong at kooperasyon sa sambayanan. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Wala nang atrasan niya. So maraming salamat at magtiis-tiis lang po kayo ng konti at tulungan ninyo ako sa gobyerno. Samantala, bagamat formal nang nakapanumpa sa tungkulin, hindi pa rin makapaniwala si Duterte na siya na ang magiging Pangulo ng bansa. Ngunit nalalaman niyang ito ang tadhana ng Diyos sa kanya. Wala akong makinarya, wala akong leader, wala lahat. But kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako. Jericho Albano, UNTV News, Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, ilalabas na ng Philippine Rice Institute of PhilRice ang 2 uri ng palay na matibay sa baha. Narito ang report ni Grace Doctolero. Tinukoy ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija ang 2 variety ng palay na maaaring mabuhay kahit 2 linggo itong malubog sa baha. Tinatawag ang mga ito na Sacobia at Submarino 1 na kabilang sa mahigit 200 uri ng palay na nasa pangangalaga ng PhilRice. Ang Submarino 1 ay tumutubo ng hanggang 100 sentimetro at nagtataglay ng matibay na tangkay na kayang labanan ang malakas na ihip ng hangin. Angkop ang uri ng palay na ito sa mababang sakahan na madalas bahain at kahit malubog sa baha ng hanggang 14 na araw ay maaari pa rin itong anihin matapos ang 112 araw. Ang Sacobia naman ay kayang mabuhay sa baha o matinding init at maaaring anihin sa loob lamang ng 116 days. Kailangan natin na i-release na itong variety na ito kasi po sunod-sunod na yung pag-ulan. Sila ay may specific gene para makatolerate ng iba-ibang klaseng flooding stress. Ang nakakamangha pa, maaari pa rin tumubo ang mga palay na ito, makarecover at makapag-produce kahit pa naabot na ang maximum years nito. Hindi sila nalulunod kapag they're just enjoying yung tubig, hindi sila mahabol sa taas na makakuha ng oxygen sa taas kasi meron silang kakayahan na mag-stay underwater. Samantala, inaasahan namang bago matapos ang 2016 ay mailalabas na ng PhilRice ang 8 bagong variety ng palay na magagamit ng mga magsasaka under stress environment. Tumitingin po kami ngayon ng another source ng tungro resistance from traditional varieties. So yun po yung gagawin namin ngayon. Mag-extract kami tapos later on, itetest po namin sila. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News, Worldwide. Hinamon naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang mga Regional Director ng Kagawaran na maabot ang kasapatan sa bigas sa loob ng 2 taon. Mula sa Quezon City may report si Ray Pelayo. Live. Yes, Ray. Ilang mga opisyal ng Department of Agriculture ang nanatili sa pwesto sa pagpapalit ng administrasyon. Kabilang na dito ang ilang regional directors at si Undersecretary Serrano ng Policy and Planning ng Kagawaran. Sa turnover ceremony kaninang umaga, bibigyan ng 2 taon ang mga namumuno sa bawat rehiyon upang maabot ang rice self-sufficiency sa bansa sa kanilang nasasakupan. At kung hindi ito magawa, ay agad itong papalitan ni Secretary Manny Piñol. Ayon kay Piñol, pinayagan siya ng Pangulong Duterte na magrekomenda ng mga papalit bilang administrador ng mga ahensya na sa ilalim ng Office of the President sa nakaraang administrasyon. Ito ay ang National Irrigation Administration, NFA, Philippine Coconut Authority at ang Philippine Fertilizer and Pesticide Authority. Ilan sa mga programa ng kalihim ay ang pagbibigay ng libreng patubig sa mga magsasaka,
pagsusulong ng farm mechanization at pagpapabilis ng proseso ng mga dokumento sa kagawaran na tatagal lamang ng 15 araw. Maghahanap din ang pamahalaan ng ibang sources ng imported rice gaya ng Myanmar at Japan. Flor? Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Umatras na si dating London Mayor Boris Johnson sa paghahangad nitong makuha ang binakanteng pwesto ni dating Prime Minister David Cameron. Si Johnson nakabilang sa kumampanya sa Brexit sa European Union ang sinasabing makakapalit sana ni Cameron. Ipinabatid na ni Johnson ang kanyang pasya sa mga kaalyadong politiko. Ang desisyon ni Johnson ay kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Michael Gove na isa ring pro-Brexit campaigner na tatakbo siya bilang Prime Minister ng bansa. At balita pa rin sa labas ng bansa, 47 batang edad 5 pababa ang nasawi sa High Andes sa Peru dahil sa pneumonia at iba pang respiratory illnesses sanhi ng matinding lamig. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 4 degrees Fahrenheit o below 18 degrees Celsius ang temperatura doon. Ito na ang pinakamababang na italang temperatura ngayong winter season sa High Andes. At ayon sa Peruvian National Defense Institute, nanganganib ang kalusugan na mahigit na 200,000 mga residente sa rehiyon dahil sa matinding lamig. 4 na po nasuwi samantalang 6 na po naman na nasugatan sa pambobomba sa convoy ng mga pulis sa Kabul, Afghanistan. 2 bomba ang sumabog sa convoy ng mga bus. Lulan ang may 200 cadet graduates mula sa isang aktibidad sa kanluran ng Kabul. Inako na ng Taliban ang pambobomba na marin namang kinondena ng Pangulo ng Afghanistan. Nangako si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado ng buong pagsuporta sa mga programa ni President Rodrigo Duterte sa paglaban sa ilegal na droga at krimen. Narito ang report ni Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isinagawa sa Bulacan ang sabayang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng lalawigan. Sina Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado at Vice Governor Daniel Fernando ay nanumpa kay Judge Albert Ponacer pati na ang 4 na congressman ng distrito at lahat ng mga bukal. Si Gov. Alvarado naman ang nanguna sa oath-taking ng lahat ng mayor, vice mayor at mga konsehal ng 21 lungsod at 3 syudad sa Bulacan. Siyempre na natutuwa ako in more challenges at ang panunumpay madami. Ngunit ngayon naman isang bagong hamon yung kinakaharap natin. Yan po yung hamon ng pagtupad naman doon sa inaasahan sa atin ng taong bayan. Nangako naman ng suporta si Alvarado sa kampanya kontra illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't ang Region 3 ang kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na kaso ng illegal drugs. Tututukan rin nila ang pagsasagawa ng curfew for minors at paglilinis sa kapaligiran. Samantala, sa bahagi naman ng Batangas ay nanumpa na rin sa tungkulin ang mga nanalong kandidato sa municipal at provincial levels. Pinangunahan ito ng nagbabalik na gobernador ng Batangas na si Hernando Dodo Mandanas at ng kanyang vice-gobernador na si Nas Ona. Sinaksihan ito ng dating gobernador at ngayoy Congresswoman Vilma Santos Recto. Kasama ang Batangas News Team, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Nakakatulong na malaki ang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilang barangay sa Leyte. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Napapakinabangan na ng mga residente sa barangay Naulayan, Matag o Leyte ang 3 sub-projects ng Department of Social Welfare and Development Kalahi Seeds na Farm to Market Road, Health Unit at 20 core shelters. Ayon sa DSWD, ang Naulayan ay isa sa mga barangay sa buong Eastern Visayas na kabilang sa poorest of the poor kaya silang napiling beneficiary ng National Community Driven Development Project. Ang bawat unit ng bahay ay nagkakahalaga ng 100,000 piso at pinapayagan lamang ang mga beneficiary na maglagay ng 2-meter extension para hindi maging prone sa sunog. Kining barangay kanang bilong ni sa kanang poorest of the poor nga barangay. O so dili sa kung sa una dili ka makita og naisin. So ang ilang mga balay mga kuan lang mga mid of light mga kugon, nagbagyo bisag gamay lang hangin wa na mulupad na.
Ikinatuwa rin nila ang pagkakaroon ng health unit dahil hindi na sila mamamasahi papunta sa bayan para magpa-check up o magpagamot. Naging accessible na rin ang kanilang barangay dahil sa Farm to Market Road project ng DSWD. Ang mga yuta mo dahili nga na sa kalsada, so tendency ang kanang mga parag motor mo slide. So, ang among gi-endorse jud nga project ang katong Farm to Market Road. Kamoy naghatag sa among kalisod. Ikinatuwa naman ni Aling Cristita ang ibinigay sa kanya na core shelter dahil nangangahulugan ito ng ligtas na kanlungan, lalo na sa panahon ng bagyo. Naka-apil man ko nini nga programa ha. Muraog sa akong kasing-kasing nakaingon ko nga milagro nga nahitabo sa akong kinabuhi kay gulang na ang akong banat. Libong-libo na kong pagpasalamat sa project sa core shelter. Ayon sa DSWD, ang mga proyektong ito ay isa sa mga paraan upang mapababang antas ng kahirapan sa Eastern Visayas. Mula sa Tacloban City, Jenelit Gakit, UNTV News, Worldwide. Sa larong tennis, liban sa center court, halos lahat ng laban ay pinatigil dahil sa ulan sa Wimbledon. Sa center court, nagawang talunin ni Agnieszka Radwanska si Katerina Kozlova ng Ukraine 6-6-1. Nakagawa naman ng kasaysayan sa tennis open era si world number 1 Novak Djokovic nang talunin niya si Adrian Manarino ng France 6-4, 6-3, 7-6. Dahil sa panalo na itala ni Djokovic ang most consecutive Grand Slam match victories na 30 at tinakpan ang record ni Rod Laver na 29 noong 1969-1970. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at Happy Weekend!